Gandang hapon po sa inyong lahat. Mainit po ngayon pinag-uusapan ang batas na gusto isulong ni Robin Padilla. Yung batas na mula sa 10 taon pataas ay pwede nang parusahan ng kagaya ng parusa ng mga taong nasa hustong edad na. Mga kapatid, para sa akin bilang ina, ang parusa po sa isang bata na nagkakasala ay hindi dapat itulad sa mga may edad na, sapagkat meron niyang magulang, meron niyang paligid na ginagalawan, meron niyang pag-asa pa na maituwid. Bata pa, 10 taon. Kung sila man ay nakagawa ng mga krimen sa edad na batang-bata, ito po ay hindi masasabing sinadya o inborn na pagiging kriminal. Ang isa pong bata ay nasa paligid ng mundo na ginagalawan niya, na puro krimen ang nakikita. Nagsimula po ang mga krimen sa mga sakim, sa mga abuso, abusero, sa mga walang puso na gumagawa ng mga kahayupan sa isang bayan. Ang Pilipinas ay matatawag nating napaka-worst country. Bakit? Dito nagsimula ang mga minamana ng mga bata. Nakikita, naririnig. Ang mga magulang na busy sa paghahanap buhay, hindi natututukan ang mga anak. Ang mga ama na natukso sa mga maling gawain, ay nagiging biktima ang mga anak, ang mga bata, kung kaya't sila ay natututo na lumaban, gayahin, gawin ang ginagawa ng nakikita nila na gumagawa ng hindi tama. Alam niyo mga kapatid, masakit isipin kung ang isang batang 10 taon ay hindi bibigyan ng pagkakataon na maituwid pa ang landas ng kanyang buhay. Marami dito sa atin ay puro kriminal. Nagsimula pa sa mga nakaupo sa gobyerno. Sinundan ng mga naghihikahos at walang-wala na nangangailangan ng ikabubuhay para sa pamilya. Natuto sila magnakaw, natuto sila pumatay, natuto sila manakit at maging kriminal nang dahil sa kawalan. Bakit? Dahil sa maling pamamalakad ng ating gobyerno. Huwag na tayo magtaka kung isang batang 10 taon ay nakakapatay para makuha niya ang gusto niya. Habang ang magulang ay walang-wala, may sakit, walang pampagamot, walang makain, walang pambili, walang trabaho, dahil kailangan mataas ang estado ng iyong pinag-aralan bago ka tanggapin sa isang kumpanya. Mga kapatid, marami talagang dapat unahin bago isipin ang parusa sa isang batang nagkakasala. Ang gobyerno ang unang dapat dinidisiplina. Ang mga nasa gobyerno ang dapat unang-unang pagpakita ng pagdidisiplina sa kanilang sarili para maganda ang pamarisan ng taong bayan. At ang taong bayan, kapag nakitahan ng kabataan ng magandang galawan, ang bata ay lalaking may takot, may pagrespeto, at iiwas sa lahat ng gulo. Alam niyo mga kapatid, hindi sagot ang pagpaparusa
sa isang bata sa loob ng kulungan. Anong gagawin ng isang bata sa kulungan? Magmumukmok, magagalit, manggagalaite, pagsasawaan dalawin ng kamag-anak hanggang sa paglaki. At ano ang tatanim sa utak ng bata? Paglabas niya, siya ay lalong galit, gagante, at gagawang muli. Pero kung isang bata ay ilalagay sa tamang pangangalaga, tamang kulungan na merong gagabay, merong magdarasal, magtuturo, at lahat ng pagkakaabalahan bilang bata ay dapat ibigay. Dapat ang bata, pinababayaan natin na maging masaya, magamit at maranasan ang pagiging bata, mahirap man o mayaman. Pero pag nagkasala ang bata, hindi pa rin natin dapat pagkaitan ng laya na matikman ang pagiging bata. Ang mga batang naging pasaway, naging bully, nakapatay o nakapanakit, dapat sila kahit nakakulong ay may tamang gabay mula sa ating gobyerno, sa magulang, at sa ibang tao. Ang kapwa ay hindi dapat hinuhusgahan, nilalait, minumura, at palaging itinatanim sa utak na siya ay masama. Hindi po ganyan ang parusa sa isang bata. Ang parusa sa isang bata ay yung aralin siya na hindi makagawa ng bawal, ng masama. Iiwas siya, turuan siyang umiwas sa makasasama sa kanya. May pondo ang bayan. Bakit hindi magpasweldo ng mga taong gagabay sa loob ng kulungan ng mga kabataan? Bakit kailangan mong itulad sa matatanda? Samantalang yung matatanda, ang nasa isip na nila pag sila ay nakakulong na, sila ang katatakutan, sila ang irerespeto, at sila ay lalong nagpapakasama. Bakit kailangang ipares sa kanila o itulad sa kanila ang isang paslit na nagkakasala? Hindi na dapat pinagtatalunan nito Simple lang dapat, simplihan nyo lang mga nasa gobyerno ang gagawin sa isang batang nagkakasala. Ang dapat sa kanila, may tamang kulungan na merong nag-aalaga, turuan ng mga trabaho na hindi na ituro sa kanila ng magulang. Turuan ng ugaling hindi na ituro sa kanila ng magulang. Ugaling may respeto, may takot sa Diyos, pag-iwas sa masama. At turuan sila ng mga bagay na magiging abala sila sa kanilang buhay. Sanayan lang yan. At ang mga tinularan nila dito sa labas, yan ang dapat sumpuin. Gaya ng mga drug pusher, gaya ng mga siga-siga, gaya ng mga nagwawalang hiya na tinutularan ng mga bata. Yung sindikato, yung mga magnanakaw, yung mga hudas, mga traidor na mga nasa gobyerno, sila ang dapat ligpitin. Sila ang dapat ipakulong. Dahil sila ang koneksyon ng mga pumapasok sa Pilipinas na nagdudulot ng kahayupan na minamana, tinutularan, at nagiging kapahamakan ng isang batang ngayon ay gustong hatulan ng parusa kagaya ng sa matatanda. Mr. Robin Padilla, pag-isipan mong mabuti. Hindi masamang magsulong ng batas para sa kabataang nagkakasala, pero bigyan mo ito ng magandang kahihinatnan para sa buhay nila. 10 years old,
kung papala rin siyang bigyan ng Diyos ng 50 years sa kanyang buhay, meron pa siyang 40 years na ipagbabago at ipag-iisip para maging mabuting tao. Salamat po, mga kapatid.